Hello! Isang magandang hapon mga kasari-sari ko dyan. Kumusta po kayo ang inyong tindahan? So naririto na naman ang atitintin ninyo. Siyempre magbabahagi na naman ako ng aking experience ukol sa sari-sari store. Kaya makinig sana sa umpisa hanggang sa matapos ninyo. So bibilisan ko lang yung aking pagsasalita para hindi kayo maumay sa akin. Pero siyempre bago ko simulan yung ating napakagandang topic, kasari, baka naman pwedeng pa-subscribe naman, isang pitik mo na lang dyan. At saka sana pa-like ng aking video, kasari, lambing na lang ni Ate Tintin. At kung hindi ka busy, pwede bang i-share mo na rin para dumami pa tayong mga may sari-sari store, ha? At saka kung meron nga pala kayong gustong i-topic natin na alam ninyong makakatulong sa inyo, malay ninyo, medyo may kaalaman din ang Ate Tintin, i-comment nyo lang sa baba para pag-usapan natin. Para yung idea mo, yung idea ko, maibahagi natin sa mga kagaya nating may maliit na sari-sari store at yung mga iba pa nating kasari-sari na nag-uumpisa pa lang sa tindahan nila, matulungan natin, ha, kasari. Please po, pa-comment na lang sa baba. O ngayon, ikaw ba ay may tindahan? Kauumpisa mo pa lang. Nag-iisip ka kung paano mo mapapalago agad ang iyong tindahan, kung paano ka magkaroon ng maraming customer. Siyempre, pag bago ka talagang tindahan, wala ka pa masyadong customer. So, dito muna tayo sa para mapalago natin kaagad ang ating tindahan. Kagaya ninyo, ako ay nag-umpisa rin sa maliit na puhunan. So, yung mga nakikita nyo na yan, na medyo marami ng dilata, hindi pa yan ganyan ang itsura, sisi. Naranasan ko rin na iilang peraso lang yung dilata, tapos kinakalat-kalat ko lang siya sa pagdi-display para medyo maayos-ayos tingnan. So, ang ginawa ko, kunwari ngayong araw na ito, yung buong nabenta ko sa aking mga produkto o kaya yung kinita ko sa buong maghapon, kinabukasan ibinibili ko kaagad. Bili lang ng bili, sisi, ha? Kung may magsasabi dyan, Atitin, kaya ako nagtindahan kasi gusto kong makatulong sa asawa ko. So yung aking kinikita na kahit konti makatulong, sisi, wag mo munang bawasan ng yung tindahan para kahit papano magkalaman-laman ng dire-diretso. Saka mo na lang siya bawasan, saka na lang tumulong kay mister pag nakikita mong medyo maayos na ang iyong tindahan, ha? Huwag mo na basta-basta bawasan ng tindahan. Kailangan yung ating benta sa buong maghapon, kinabukasan ibili mo kaagad ng paninda. O kung may magsasabi naman, Atitin, malayo kasi kami, o kaya malapit rin kami, Atitin, pero kasi mamamasahe pa ako. Ay, paraan ang iyong gawin, sisi. Katulad sa akin, hindi ko naman sinabing gayahin mo ako. Pero ako, nung ginawa ko nung mga time na yun, kasi nagbukas ako ng aking tindahan, ay pandemic, so mahirap sumakay ng sasakyan kasi tigil pasada. Alam mo bang ginawa ni Titintin? Naglakad ako. Mga kasari, ginawa ko yan, yes, nangyari yan sa akin, naka-exercise na ako, nakatipid pa ako sa pamasahe, tapos naglakad ako, alang-alang sa tindahan, kasi yung aking tindahan, itinuturing ko na ito na parang aking anak, ganun ko siya pahalagahan, kasi nga, ang liit pa talaga ng aking puhunan nung time na yun, mga kasari. Alam niya naman sa Puerto Princesa City, Palawan, kompletong-kompleto yung address. Ang mamahal ng bilihin, dilata pa lang makakasus Mariusip ka. Okay lang kung dyan kayo sa Manila kasi malapit kayo sa mga factory. Medyo mura-mura. Ay, dito sa amin ibinabarko pa. Ilan pa yung pagdadaan ng mga tao bago makarating sa sari-sari store. Ibig sabihin, ilan pa yung mga kumpanya pagdadaanan tapos papatong sila ng papatong bago makarating sa amin. Diba? So, malaki na talaga. Mahal na talaga ang bilihin bago pa namin maibenta. Ganon yung aking ginawa, sisi. Talagang pinagmalasakitan ko yung aking tindahan. Tapos, wag mo kaagad babawasan yung benta mo or yung kita mo sa yung tindahan. Magpigil ka muna. Mga kasari. Kasi nga, paano lalago yung iyong tinda? Kung, kunwari, kumita ka o kaya bumenta ka ngayong araw na to, ay, naka 2,000 ako, Titin. So, 200 yun sa akin. So, kukunin ko na. So, paano mo mapapalago yung iyong tindahan? Mamimaintain lang yung iyong puhunan doon. Tapos, dukot ka ng dukot. So, syempre, ang rason naman kung bakit tayo nagtitindahan, syempre, makatulong sa pamilya. Pero, syempre, para rin mayroon tayong kabuhayan. Kung ganyan, babawasan mo ng babawasan lagi yung iyong kinita. Di, yung tindahan, hindi yan lalago. Naka-maintain lang yan, ha? Hindi siya magbuhay
magbo-boom talaga ng husto. O, di ba mga kasari? Kailangan natin magdagdag ng paninda. Kaya yung pandagdag mo na paninda, kukunin mo yan sa kinikita mo sa araw-araw. At saka, alam niyo mga kasari, pagka maliit pa lang yung inyong tindahan, tapos medyo kaunti pa lang ang paninda, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Huwag kang magpapadistract sa ganun. Kailangan tuloy-tuloy lang, ha. Kasi pagka naisip mo, parang hindi naman kumikita yung tindahan ko, lalo na kung tabi-tabi kayo dyan, tapos marami kayong tindahan. Huwag kang mag-iisip ng ganun. Kasi kung yung puso mo talaga ay sa pagtitinda, gagawa at gagawa ka ng paraan para ikaw ay makabenta. Katulad nga kay Ate Tintin, o ma-share ko lang sa inyo mga kasari. Syempre marami na kaming tindahan dito. Tapos ang ginawa ko, syempre, nagluto ako ng siomay, nag-ano ako ng tinapay, nagtinda ako ng tinapay. So ngayon 2 palaman na yung meron ako. So, ang una, peanut butter, tapos ang sumunod ay egg sandwich. Dati, peanut butter lang mga kasari. Pero na-realize ko na kailangan may choices din yung aking customer. So, pag nagtitindahan ka, ang isipin mo lagi kung paano ka makadagdag ng paninda na alam mong papatok sa yung customer. So, katulad ng aking peanut butter, dahil dito ko lang sa bahay ginagawa. So, hindi magiling masyado yung asukal. So, pag nagbebenta ko sa customer ko, sabi ko hindi masyado giling na giling, pero dito yan sa bahay. So naisip ko pagka ganun, hindi naman lahat ng customer ko ay gusto yung ganun. Tapos may nagsabi sa akin na customer, te, gusto ko sana yung peanut butter mo, sakto lang yung lasa, kaya lang kasi yung asukal hindi masyadong pino. Alam niyo ba mga kasari, kung kayo yung makakarinig nun, lalo na kung pikunin ka, mapipikon ka sa yung customer kasi talagang pinarangka niya ako. Pero sa akin, hindi ko yung tinitake as pangit. Tinitake ko yun as kumbaga suggestion niya yon. So ang ginawa niya Titintin para bumenta ako, para si customer na yun ibumalik sa akin, nung isang araw lang nag-ikot ako ng palengke. Naghanap ako ng pwedeng gilingan ng mani na gagawin kong peanut butter na malinis-linis. So yun, nakakita ako doon na medyo sa tingin ko ay maayos naman. So gumawa na nga ako ng peanut butter at masarap siya mga kasari. So ayun, o edi dumagdag yung aking customer, o di ba, dumami na. At saka proud akong sabihin pag binebentahan ko yung customer ko na yun kahapon. Sabi ko, ay, yung aking peanut butter ay pino na, hindi na buo-buo masyado yung asukal. Tawa siya sa akin. So, ganun tayo mga kasari. Pagka may customer kayo na sa tingin ninyo magiging loyal nyo na customer, tapos nagsuggest sa inyo o kaya nag-comment siya sa inyong paninda, pakinggan nyo lang, gumawa kayo ng paraan. Huwag mo masyadong dibdibin, huwag ka masyadong maging balat sibuyas, kasi tayong mga may tindahan, dyan tayo kukuha ng magiging paraan natin para tayo ay kumita. Kapag ikaw ay balat sibuyas, magiging kaaway mo yan, imbis na customer mo yan, ay di mo ka bumili. Kung ganon yung sasabihin mo sa customer mo pagka nag-comment sa'yo. Pero ang Ate Tintin, tinitake ko yun as magandang comment para mapa-improve ko yung aking tindahan. O diba? So ngayon, pag bumibenta ko, bumili ka na, maganda at masarap ng aking peanut butter. Pino na siya. So, ilan lang yan sa pwede mong gawin na kasari-sari, mga suki kong viewers, ha. Huwag kang magagalit sa iyong customer pagka ikaw pagka sila ay merong comment sa iyong paninda. Ang gawin mo, paraan kung paano mo pa mas mapa-improve ang iyong tindahan. Gaya rin ang ginagawa mo ngayon na nanonood ka kay Ate Tintin. Siyempre, gusto mo makabenta ka ng malaki, mapalago mo ang iyong tindahan. Kaya nga, sinasabi ko tong simpleng mga ganito na pinagagawa ko para ma-share ko sa inyo, at malay mo, pag ginawa mo maging friendly ka sa customer mo, ilalaki lalo ang iyong kita. So, isa lang yan sa mga pwede mong gawin at marami pang pamamaraan. So, ganon ha, para kumita ka agad, lumago ka agad ang iyong tindahan, ibili ng ibili, huwag mo munang bawasan. Pwede ka nang magbawas sa iyong tindahan pagka sa tingin mo medyo malago na mga kasari. Next, lagi kang maghahanap ng pamamaraan kung paano ba ang iyong tindahan ay magkaroon ng panibagong produkto. O gaya ng sa akin, di ba dati peanut butter lang, so ngayon ako ay may egg sandwich na. So, isipin mo lagi yung bago sa'yo na wala sa iba mong kakompetensya, kasari. Kasi nga, pag gaya-gayahin mo yung mga tinda nila, wala ka rin sa'yo. Katulad ng dito sa amin.
Halos lahat dito ay nagtitinda ng ice pop, so meron din ako. Pero nagtitinda rin sila nung parang ice candy na maliit. Hindi ako nagtinda nun. Bakit? Kasi marami na kami, tapos nakakuryente, ang malmal ng kuryente dito sa amin. So kailangan gumawa ka ng ibang, bumili ka ng ibang paninda na wala din sila. Meron at meron yan, ha, mga kasari. Basta manatili ka lang na palaisip sa kung ano ba yung pwede mo pang idagdag sa iyong tindahan. Kasi ang sari-sari store, hindi naman lahat yan magkakatulad ng ibinebenta. Merong mga bagay na magkakaparehas kayo, katulad ng kape, dilata, o kung ano-ano pa, mga school supplies. Pero meron talaga yan dyan na paninda mo na wala rin sa iba. Kaya yun yung isipin mo, yun ang hanapin mo na pwede mong i-offer kay customer para kahit papano lumago agad ang tindahan mo, at syempre pa bumenta ka ng medyo malaki-laki. So yan lang ang konting tips ni Ate Tintin, ha, sa mga baguhan pa lang sa nagtitindahan. At sa mga may tindahan naman, mga kasari, iwasan na lagi makipagdiskusyon sa iyong customer. Sabi ko nga, kailangan maganda yung iyong pakikisama sa iyong customer para si customer dyan na maging loyal sa iyo. Iwasan yung, kunwari meron siyang, Ate Tin, ganito, ganyan, ganyan, tapos papatulan mo. Wag, hayaan mo lang siya magkwento. Minsan sinasakyan-sakyan ko lang yung customer ko, oo nga. Kasi kung makikipagtalo ako, wala naman ako mapapala, baka mag-away lang kami. Kaya ang ginagawa ko, hayaan ko na lang siyang magmarites sa akin, magtango-tango lang ako para matapos agad ang usapan, at syempre pa, hindi naman sumama ang loob niya sa akin. Ganon lang mga kasari-sari test ko dyan, ha, mga kasuki-suki kong viewers. So sana kahit paano, nagkaroon kayo ng konting idea, mga kasari, sa mga pinagagawa niya Titintin. At syempre pa, sa mga may bago pa lang din na tindahan dyan, sana kahit yung ganito kasimpleng topic, mga kasari, makatulong sa inyo, ha. Tandaan, ang pagtitindahan kailangan ay nasa puso, at saka syempre disiplinado ka. Bakit? Kasi yung pera na hawak mo ay hindi iyo yan, sa negosyo mo yan. Paano mo papapalago kung ang pera ng iyong negosyo ay lagi mong binabawasan? Kaya kailangan maging disiplinado ka, mga kasari, at sana maging responsable ka sa paghawak mo sa iyong pera. So paano, hanggang dito na lang, mga kasari-sari ko, at magkita tayo sa mga susunod ko pa na vlog. At syempre pa, sana po please wag mong kalimutan mag-subscribe kay Ate Tintin. Mga kasari, mag-iingat tayong lahat palagi.